Sige. Sa muntang aton mga kabataan sa nga naka-intra sa aton nga VBS. Excited mga bata. Kung mga bata kasadya sila no. Amo man dapat kung ikaw magkanta, sadya. Di ba? May nabalaan niya kuan lang. Mga ano na panawag. Sumba-sumba lang. Okay. Dapat dapat sadya ka magkanta tabla sa congregational sadya na, no? Hindi kay kasubo-subo. Taon tayo daw kasubo sa aton, no? Sige, so good for that. Hatag na nila katayin kay Brother Ariel. Sige, this time let's prepare our tithes and offering. Let us request our ushers to come forward. And while we're giving the tithes and offering, we'll also listen to a special number. Okay, let's request Brother June to lead us in prayer. Amen. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, that your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, bringing to the cross I'll follow you. I'll follow you. Standing in awe of your grace,
glad I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross and follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross and follow you. I'll follow you. Amen. Thank you so much, young people. This time, let us all rise as we sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may now be seated. This time, another presentation from the choir.
Salamat Kid Choir, brighten the corner where you are. That speaks about our influence as Christians. Hindi mo na makita, let your light so shine before men. Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So as a Christian, we need to nurture our Christian influence. Young people, adults, basta Kristohanon ka, if you are a Christian, your presence could be felt anywhere you go. And it's always important that as Christians, we will have good influence. Okay, let's pray. Ginoo, may namon nga langit no, nagapalapit kami sa imo, siningan tinion. Here we are, Lord, we commit ourselves to you. We pray that you're going to cleanse us from all our unrighteousnesses so that we can come worthy before your presence this time. We pray, Lord, that you will teach us special truth, precious truths from your word. Dear Holy Spirit, we pray that you will illumine our minds, give us understanding, and give us the truths that we're going to live by. Father, we pray and we commit everything to you. Lord Jesus, thank you so much for saving us, and thank you for leading us to be our Lord, our Master. So this time, we commit ourselves to you, asking you, Lord, to guide us. And we pray, let it be that everything that we do today would redound to the praise and glory of your Son, the Lord Jesus Christ. And in His name we pray, amen. Misa ka nanay nga senior citizen, tapos advance ng edad, so may tatlo siya kabata nga gusto sa mga kabataan niya nga anti siya madula sa kalibutan ng memorable lang nabili niya mga tinuig. Preyo bala sang ginahimo man sang iban. So, tatlo yung kabata, ako mo nag-ayuhan na sila pangabuhi. Ti kanya-kanya silang diskarte kung paano nila mapalipay ila nanay. Ang magulang, silang sa magulang, ginbakla niya si nanay sang mansyon. Sila niya sa nanay, nay, ining gusto ko, para manginhapi ka, hindi ka na magtiner sa balay naton sadto, tagaan ta kasang daw ka convenient tigid para sa imo. Everything is in place. Kagang comfort, yatagid sa imo. Baklan sa dako nga balay, tanan niya amenities, ara. When sa himuon, paway siya, kag she will be comfortable sa sinakayamtangan. Ang isa ka bata, ang ikaduwa, since si Manong naghatag sa amon Iloy sa dako nga balay, hindi man guro pwede nga hindi wise sa makakompensate sina. Dapat may gwapo man sa lakyan. May gwapo nga balay, so baklan ko sina mama, si nanay sang malahalon nga sa lakyan. Para ma-enjoy ang iyang ride. So gibaklan sang bata sang pinakamalahalon nga salakyan nga wala diri nakitaan sa Pilipinas. Dito mabakal sa Amerika. Baklan sa Iloy sang baklan niya Iloy sang Rolls Royce. Ito pang lubong ba? Ang mangudya ka bata, isang bata, ara naman ako nga balay. Ara naman pinakamalalang salakyan. Milyon nga bili. Sina bata ya, sinanay ko, ning palabas sa Bible. Okay? Naobserbaran niya sa nanaya, saan siya katigublangon, palabas sa Bible. Diba? Mga mga old folks nga naanad blog ba sa Bible, pero kinanay sa unang dire sa balay sa person ni Chester, aga pa kita mo gabasa Bible. May iban nga basa Bible, pero katulugan. Siya wala.
Okay, sila niya kay palabasa si nanay sang Bible. Baklan ko siya sang parot nga hindi na sa kinanglan magbasa. Ihambal lang ang kwan. Kami nakitaan sa nga parot, bala nga train nga parot, talin sang gamay, sang piso pa. Basta nagdako, pirti nga parot mo. Memorize ang Bible. Siling sang bata. Bakla ko si nanay sang parot nga nakita niya sa Migoya na train ba nga parot, magbasa Bible. Kay ko nambalon, magambal lang si nanay kung ano nga verse, ano nga chapter. Hambal niya sa parot. Basahon sa parot. Hindi, mati lang siya. Hindi taway. Okay. After, hindi mo na to abi, no? After so many years, kunti ang nanay lang to nila, siyempre, ato sila niya lugar mo. Sa kulihi, after few years, ang nanay nagpadala sa magulang. Sila niya to, ang imong balay nga ginatag sa akon, daw, too much kadako. Sila niya ti, ning ayawan ko patinlo. Ti ang akong ginimo, nga nag-star na lang ko sa gamay, sa kwarto na lang ko nga gamay, kag dito na lang ko amo lang to gin-occupy ko, kag hindi ko ma-occupy tanan nga. Nya salamat gid. Tiyan mo nabi, no? Sa ikaduha naman, siling niya sa bata, ya. Siling niya to, ang salakyan nga Rolls Royce, ginatag mo, perti ka mahal. Kagwapo man tani. Pero galing kay hindi ko pirmi makalakat. Kay ewan pa ko pang-vice driver. Ti, pagdason di ko ka-drive, kay nadula lisensya ko. Malibad. Nang nga mo to, siling niya, thank you, gid. Thank you, gid. Kaya preserve sa bata niya iti ano kay gulang ng nanay namon. Hindi siya maanad mag-travel sa layo. Dahil sa iba di sa ato nga patravel sa layo perte mo. Sa mga kig pa kung di pa doon. Okay. So, lastly, nagpadala sa sang gin-inform bata nga manghod. Sila nga to, baw salamat gid sa imo gift sa akon. Wala gid ko nagdumdum. Ngang gift nga ginatag mo sa akon na sa tanan nga mga gifts nga ginatag nyo nga tatlo, ang imo nga gift gid ang akon nga gin-appreciate sang tuman. Nya kay nga kanamit gid sa manok nga ginatag mo. Kanamit gid sa manok nga ginatag mo. Tigali kay paluto ya. Way sa kabalo nga parot galito. Ay te, amo no basta senior ka na, no? Hindi ka nakadumdum, hindi ka nakabalo kung ano yung sakto. Di ko tagaan ka gani sang mga butang, nang kuhanan mo ganay. Klaroon mo, tis mo kaunon. Kung di ka nahugon, okay. Amo lang na istorya ko nga, hindi ko gin malipatan na. At least, kung nabalaan nyo na, pila ka adlaw, pangabayan nyo yung mga kabataan, natagaan makamusang, daw reasonable, mabala nga ibili niya sa inyo, no? Kaya kung parot, diba, si matuod, malamangan. Abi niya manok. Sige. So at this time, tulok kita sa pulong sa Diyos, diri sa Galatians chapter 6. Ang book of Galatians, ginsulat ni Pablo. The Apostle Paul was the one who wrote this book. By the way, the Apostle Paul was the only writer in the Bible who wrote many books. How many books did he write? He wrote at least 12 epistles, 12 to 13, if you're going to include the book of Hebrews. And the Apostle Paul was a missionary. Before he became a Christian, he was a persecutor of all Christians. That is the turning point of the life of Paul, when he knew the Lord as his own Savior. And it was a remarkable conversion because it happened on the road to Damascus, when the Apostle Paul planned to persecute more Christians in the place called Damascus. Because at that time, when the Apostle Paul was the greatest persecutor, many Christians scattered abroad. Kaya nadlok sila sa persecution.
So si Pablo, Did he write? was He wrote at least or was Christians tasked by scattered the abroad. priest, Pinadlock sila sa Jewish persecution. to go around. So si Pablo, Did he wrote at least Christians scattered abroad. Pinadlock sila sa persecution. to go around. So si Pablo, There. he wrote at least Christians scattered abroad. Pinadlock sila sa persecution. To go around. So si Pablo, he wrote at least Christians scattered abroad. Pinadlock sila sa persecution. To go around. So si Pablo, he wrote at least Christians scattered abroad. Pinadlock sila sa persecution. To go around. Right from He wrote at least Christians scattered abroad. Pinadlock sila sa persecution. To go around. right from He wrote at least Christians scattered abroad. Pinadlock sila sa persecution. To go around. right from He wrote at least Christians scattered abroad. Pinadlock sila sa persecution. To go around. right from He wrote at least Christians scattered abroad. Pinadlock sila sa persecution. To go around. right from He wrote at least Christians scattered abroad. Pinadlock sila sa persecution. To go around. right from He wrote at least Christians scattered abroad.
kaliwat, there is a question mark. Di ba? Masilitaw, di na sa Kristoano naman na nga. May kaliwat, there is a question mark. Christian ka na. Masilitaw, di na sa Kristoano naman na nga. May kaliwat, there is a question mark. Diba? Behavior. Oh, behavior. Amo na ang siling naton. The most important thing, not only to believe, but you have to behave. Nag-behave ka. So, kung ang tao, kung wae, base may ma-misconstrue niyo po o ma-misunderstand niyo po, ang Christian hindi perfect. I would like to clarify that. Hindi kita perfect. Even I myself is not perfect. But, when you become a Christian, di ba sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23, ano ko nang matabo sa aton? Ha? There is already the fruit of the Spirit. Di ba? Ano ba yung fruit of the Spirit? Abe, sino naka-memorize? Galatians chapter 5, verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is joy, peace, long-suffering, gentleness, faith, goodness, pagsiling sa katapusan, and without such, there is no law. Kung may ari lang sila sa fruit of the Spirit, sila sa Bible, o ay na kinalaman ko sa buwan, No, tuwod, no? Kung may fruit of the Spirit, kaya hindi na kinalaman ko sa buwan. Anong kasubuan ang ginapamot mo? Kaya kung may kasubuan, para ka na, kung may love ka, ano pa nga kasubuan naman? Hindi pagalitan, priyo mong tao eh. Anong kasubuan ang ginapamot mo? Kaya kung may kasubuan, para ka na, kung may love ka, ano pa nga kasubuan naman? Hindi pagalitan, priyo mong tao eh. Anong kasubuan ang ginapamot mo? Kaya kung may kasubuan, para ka na, kung may love ka, ano pa nga kasubuan naman? Hindi pagalitan, priyo mong tao eh. Anong kasubuan ang ginapamot mo? Kaya kung may kasubuan, para ka na, kung may love ka, ano pa nga kasubuan naman? Hindi pagalitan, priyo mong tao eh. Anong kasubuan ang ginapamot mo? Kaya kung may kasubuan, para ka na, kung may love ka, ano pa nga kasubuan naman? Hindi pagalitan, priyo mong tao eh. Anong kasubuan ang ginapamot mo? Kaya kung may kasubuan, para ka na, kung may love ka, ano pa nga kasubuan naman? Hindi pagalitan, priyo mong tao eh. Anong kasubuan ang ginapamot mo? Kaya kung may kasubuan, para ka na, kung may love ka, ano pa nga kasubuan naman? Hindi pagalitan, priyo mong tao eh. Our guide, no? Our rule, our, what to call this? Ban pada. Ang level sa aton pag-aboy. So, dili na natin makita sa Galatians chapter 6. Lipot na niya, alin sa verse 6 to sa 10. Sila ni Apostol Pablo, let him that is taught in the word. By the way, that is a command from the Lord. Ano ganin ang sentence nga nag-command? It is imperative, di ba? This is imperative. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
And let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity or chance, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Anong natawag household of faith? The group of the body of Christians, the church. So ni Pablo, if we have therefore opportunity, if you are given the chance to do what is good, do it unto all men, but especially, bigyan point out ni Pablo, nga kung lagay mo kas mga butang maayo, ang pinaka-importante, unahon mo, ano yan pariyo, mga tumulo. Kaya nagabuli kita sa iban, pero nahanay yung tumulo. Kung pala sa atang household, kung nagabuli kita sa iban, pamilya mo, ano yung unaha, kaya base ko rin gutom na sila, ya. Pakao mo ito yung gutom ng iba, nang imong pataan niya, kasupay sa gutom, muli, bad example. Diba? Among na sa aton, Kristiyano ka, do good, possible to everyone. But most especially, sa mga tumuloo, sa mga Christians, if you are doing good to them, do good to your fellow believers. So, Ariambal sa Ginoo, through the Apostle Paul, he is trying to teach us that serving the Lord is very important. Why do we serve the Lord? Nakagalagat dito sa Diyos. Mamangkot ka. Whom do we serve? It is the Lord. Why the Lord? Because in the first place, kung ikaw, Christian, you are educated in the Bible that the Lord is the one who created you and me. That's the first reason. Number 2, the Lord saved you and me. Jesus Christ died on the cross. For whom? For people who have believed in Him. Sa mga tao na nagtuo kay Jesus Christ, they are the priority. Sila ang mga tao nga nakakilala sa Diyos, kaya di man tanan-tanan niya mga tao sa kalibutan ni Pangimatyan ni Kristo. Sino yung Pangimatyan niya lang? Ang mga tao nga ginhatag sa iya sa amay. Ang wala pa nabasa na kalibutan na munang ipili sa Diyos nga iya pagaluwason. Kaya take note ha, kali masibot na ni sa pamatian mo, kasi unfair niya karon nga hindi galit talaga tao maluwas. Nga gapaabot ka tanan-tanan ng tao, palangit tao. Tanan-tanan lang ang tao, palangit, hindi. Hindi. Nga di ba palangit? Kaya may tanan, ang iba niya tao, yan pa impyerno. Kali way ng impyerno, kung tanan-tanan palangit. Kuha niyo? Amo na kasi sa Bible, ginapalangga sang Diyos, unagit ang iya mga kanakan. Kita mo, sa mga disciples, sa John chapter 17, basahon mo na pala, sila ni Jesus, I pray for them. Sila sa mga disciples siya, I pray not for the world, but I pray for them that they will become one as we are. Sino na? Mga disciples din sa Kristo. Except the son of perdition, kay Judas. But silingon, walang ka sa Diyos, ang tanan niya tao, but may special love siya para sa mga nagtuo sa iyo. That is why we serve the Lord. How do we serve the Lord? Right attitude. Nga galagad ka sa Diyos, kay kiluwas siya ka. Take note nga sang ikaw nagbaton kay Kristo ngayon manluwas, tapos nagpatugmaw ka, hindi lang pagpatugmaw, first step in obedience to following the Lord. First step, if you have accepted Christ your Savior, you have to show it, demonstrate it by way of following the Lord in baptism. Why? Because baptism is the first step in following Jesus. If you want to follow Jesus, what will you do? You follow Him in baptism. Masiling iban, Pastor, nakabato mo kay Jesus, akong Savior. My question is, have you followed Him in baptism? Wala. Kaya naglo ko, nauya ko. Then, you do not have the desire to follow Christ. Imo lang nang imo hambal. Tapos magambal ang nga nakabato ko na kay Kristo. Diba? Anybody can do that. But what is the most important thing is to apply it, not theoretical but practical.
Kung nakabaton ako kay Jesus nga akong Savior, what prevent me from following Him? Muna ang rason kung agalagad kita sa Ginoo. Why? Because when you have accepted Christ as your Lord and Savior, di ba? Duwagin, Lord, Savior. Kung si Jesus, hindi lang nimo Savior, Lord dapat. Kaya kung Lord lang nimo si Kristo, huwag kagalagad sa Ginoo. Kaya nga, ang imo lang yan, naluwas ka mo. That is an opportunistic attitude. Mga mga tao, masimbal ta, parang mamayag ta sa Diyos. Ang largo ko mabago, isimba ko na para hindi mag-isip. Ang sapatos ko mabago, simba ko na para ano kayo gamit ko. Nasun simba ta kay para i-bless ta sa Diyos. Correct man na. Half true. Half true. Ako lang na purpose, pasimba ka sa Diyos para mamayon ka. Ha? Okay man na, guro sa imo, nalayan ko to. Seriously. Malagad ka sa Diyos, kay nga ang insakto na, kung ginluwas ka sa Diyos, galagad ka sa Diyos, kay ginluwas siya ka. Correct? Correct mo sa bataw? Correct, hindi. Pero kung wala ka naluwas, kung naway ka, hindi ka mayo conversant sa Bible, masiling ka lang total, baptist naman ta, simba na lang ta. Ang pagsimba, actually, ang rason sinatawag ka naluwas ka. Kung aga-alagad ka sa Diyos, tungkol kay ginluwas ka sa Diyos. Ang pagpakamayo niya, masunod na lang na. Kaya naman ba sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano na nga these things? Amo na ang napangita sa mga disciples. Amo na ang napangita sa mga Gentiles sa New Cristo. Gentiles are seeking after that. Para sa ato na Christian, like me, like you, we serve God, we prioritize God, because God saved us. He is our master, and it is just proper. It is just proper for us to serve God. Why? Because He is our master. If Satan is your master, you serve Satan. Diba? But God is our master, therefore we serve God. And therefore, what is the right attitude in serving the Lord? Number one, we have to serve the Lord generously. This is the first thing that the Apostle Paul is trying to teach here in Galatians chapter 6, verse number 6. Sila ni Pablo, let him that is taught in the word communicate or share. In Greek word, communicate is the word koinonia, meaning to share what is common. Sila sa Bible, let him that is taught in the word. Dapat siya maginatudloan sa pulong sa Ginoo. Mag-share sa nagatudlo sa iya sa madamo ang mga butang. But silingon ang context diri, the Apostle Paul is teaching about those who are teaching the truth or the Word of God. Ang ginatudloan, dapat man mag-share sa iya nga mga pagkabutang sa nagtudlo sa iya. This is what the Bible is telling us. But silingon sa mga tao nga nagatudlo sa pulong sa Ginoo, dapat lang sila man makabaton sa ilabahin sa nagatudlo sila. Although we are not about, this is not what we call masiling kita nga daw ka abrupt nga ambal sa Bible. Sila sa Bible, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Natulungan ito sa Diyos to serve the Lord generously. Kabalo ka sa bulaton sa Diyos, ang bulaton sa Diyos nagatinad tungod sa generosity sa madamo ang mga Kristohano. Sana din sa una, diba? During the time of Christ, sino nag-support sa bulaton sa Ginoo? If you're going to read sa Luke chapter 6, diba?
ang mga nagasupport sa bulaton sa una sa kay Kristo sa nagawali siya. Si Jesus, although nga God siya, makaobra sa miracle, but the Lord is teaching them to love the work of the Lord. May mga household dira nga nagasakdag. That is why during the time of Christ, remember, may treasurer sila. Sino naghupot sa ilang treasure, sa ilang pondo? Si Judas, di ba? Nga may pondo sila. Kaya may mga tao nga nagabulig para sa paglakat sa mga disciples even during the time of Christ. Amo na nga si Mary Magdalene. Kag ang ginatawag nga Herod's household, amo na sila supporter sa oran ni Jesus. Sa kare si Kristo sa kalibutan. Amo na masiling ka nga ang pag-share ginapilit wala voluntary. That's why ang unang mga Kristohanon kung basahan mo sa Acts chapter 2, sa naluwas siling 3,000 souls got saved. Silindra, din pamaligyan nila ang ilang iba namang pagkabutang, kaginatag sa mga disciples, kag-share. Why? Because that is the most important essence of being a Christian. Generosity is a must. Nga, sino una nga nanging generous sa aton? For God so loved the world. Sino una nga generous ang Ginoo? He gave His only begotten Son. That is why ang generosity, ang giving is an important part in the eyes of God. Amo na nga kung nag-aalaga kita sa Diyos, we have to serve generously. Di ba? There is a church, ang aton nga buluhaton sa Ginoo, nag-try pagi sa generosity sa tagsa sa aton. Diba? How do we show our generosity? Of course, we give our offering, we give our tithes, although tithe is part of our Christian duty, responsibility. Kaya natudlo kinaya sa Malakay chapter 3 verse number 10. Kag sa 2 Corinthians, we have to give grace giving nga ginatawag. Sa Old Testament, that is tithe giving. In the New Testament, that is grace giving. Although, which is bigger? Tithe giving or grace giving? Ang grace giving sa New Testament, amo na yan. Tithe siya ganit, 10% lang. Grace giving niya is more than that. Pero nagtutudlo sa Diyos. Kung nag-alaga kita sa Diyos, we have to be generous with the work of the Lord. Nga, ano nga bansang Luke 6:36? Give and it shall be given you. Good measure. Amo na nga mga kauturan, ginatudloan kita sa Diyos nga kung sa bulaton sa Diyos, hindi mo pag ninalupan ang Diyos. Nga, kay siling sa Bible, ang Diyos, amo ang naghahatag. Libla mo na nga, balya sa Psalm 24:1, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, and they that dwell therein. Amo na una nga ginatudlo sa aton sang Ginoo ni Apostol Pablo. Kung nag-aalaga kita sa Diyos, right attitude, be generous. Dapat may natagol ka. Sa nagakinanglan. When we serve the Lord, give generously to the Lord. Hindi po silingon mo silingan, oy, sa Ginoo yan, di naman kailangan mag-atag pa na. Kaya nga, amo na mo to, ang rason mga kauturan. Why do we give? Nga nag-atag kita sa Ginoo. Kaya ang Diyos ay makasarang naman na. Diba? Ang giving is an expression of ano? Gratitude. Diba? Gratitude. Amo na ang bisab lamay, pa mag-atag ka, sa ikaw hatagan, kung ang kaintangan mo, perti ka pudlay. Diba? Bisa lang Kastilyon nga, kita mo namin sa mga ospital, no? Ang ospital, grabe sa ospital, kapangayo kulig, pangabay, ari ang akong Gcash, ginalan ko kulig. Kung may nagabulig iman, tawad pa. Do you expect people to give you when you are not known to other people? Lokabudlay man guro, no? Huwag ka balo kung nag-atag ka. Sakto to, nag-lambot to sa yung tagaan mo. Huwag ka kabalo kung ang Gcash na mga ginatag sa imo, base na yan Gcash, base iba dito, siyempre, scam mo na mo.
Diba? I-post na lang, masakit, gali kayo hindi man na niya kilala. Pag sa Amerika, Manila, Plaza muna, nabalaan ko, kung may napatyan to, hininguay dahil nila na lubong, ginaulam-ulam nila. Pabalo ko muna. Pabalo ko muna, wala. Ginaulam-ulam nila, for example, may mapatay, abili. Ulamon to sa kapiyak nga kuan, kagibibiyan nila. Tapos, ano nga bra? Sugalan nila. Sugal bla? Wala yung mga tong na. Medyo tong its, dason pa nila kuan, tong balo ko mo sa tong. Hindi man pwede. Okay lang kay hindi man kami sa garol mo. Kung may tong, naglang daw panawag na. Daw part balasang matag, may daw gabi no? 4% yatag na sa Tagbalay da, o kung saan nag-sponsor sila. Iyawat pa. Sabi may daw gabi daw 500. Ang 50 pesos makakadto na sa Tagbalay. Kaya kung pilada ka sultada, karon pilada ka sa kuan karon hugnat, dako ang matipon. Sunod bibiyan nila. Mang bata, sinong namatay mare? Yung relative namin. Galing sa probinsya. Walang-wala talaga. Kailangan namin ng tulong. Pote, ulit ako donate abuloy. Tapos, hindi pala daw dito naman makantas niya ako. Hasta matapos ang konservasyon, tagamang paglubong. Ang mga itong racket sa mga. Kaya mo malaiban, kapos sila sa ospital, nga ara ko na grabe, saan kinamang bulig, at hatag sila dikas, mabulig ka. May iban yung kabulig, pero do you think mabuligan na tanan? Hindi. Kung totoo, di man na ahay ka luluoy, maluoy ka. Pero, masiling ka, mayroon ako nag-ahatag ka. Siyang sa mo ng kintangan mo. Amo nang ang isang namdam ng kuya. Kung may tsansa ka maghatag-hatag ka. Kaya basi pilakadlaw, pareho ka na. Mayo ka ulit, uy, mas naghatag sa mo. Diba? Now, sa ilon, tanay sa bulaton sa Ginoo. Hindi sa bulaton sa Diyos, masiling ka, we have to give our tithes, our offering. And there are times na nag-contribute kita kung ano mga kaglastuhan ta dire. Anong purpose na? That is part of serving the Lord. We have to be generous. I myself is also participating. Abi nyo kamo lang. Because I am doing that, I also serve the Lord by way of being a generous person. Kaga siling sa Bible, sino ang ginapakamayo sa Diyos? Kundi ang tao na generous. Diba? Amo na nga magsiling ka, cultivating generosity means intentionally developing a mindset and habit of giving freely. Our time, our resources, our kindness without expecting anything in return. It is what we call a consistent practice. Consistent practice. Ano nga ba sa Bible? Kaya ang context niya sila naton. It has something to do with people who are working, who are laboring. Diba? Ang nagapangapudlay sa bulaton sa Diyos, nagkakabagay lang na suportaran ta. When we are working for the Lord, people should also support the work of the Lord. Okay? Alright. Ito sila sa Bible, sa principle mula sa Proverbs 11:24 to 25. There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Anong principle diri? The principle of planting the seed. Kung nag-plant ka sa seed, napalang mga tao nga nagatanom, intindi ka mo sa nagatanom. May talabnan sila pala, nagasabot sila, tapos nilasabot, tanong nila ng humay. Di ko may isa ka kasako ng humay, di ba, kung hindi mo isa kasako, kung ipanggas mo na, pila kasako maaani mo. Most likely, kung isa ka pasong, isa kasako nga bugas ang mo binhi, isabog mo na,
i-plant mo na, maka-harvest ka more than 50 sacks of rice, di ba? Pero kung kaunon mo, for example, ipagaling mo ang isa mo kasako nga bugas, tapos ma-convert ina siya sa bugas, pila ka kilo ang isa kasako nga umay. Siguro, it will only be converted kasi mga 15 o kung mga 10 ka kilo. Di ba? Tig-amon mo na how long would you consume that. Ang 10 ka kilo, 15 kilos ka bugas, butang mo abi sa gamay nga family, isa abi ka bulan o kung tunga sa bulan nga consume ninyo na. After 1 month, why na? Pero kung ipanggas mo, amo na sila sa ang principle dito, there is that scattereth and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Amo na yung principle sa giving, mga autoran. If you are generous to God, the Lord will increase your need. Amo na ang principle sila sa Bible, right attitude. Kung Christian ka, you have to learn generosity. Why? Because generosity is a mark of maturity. Pero ka sa bata, kung bata ka gamay, kung isa mga bata, yan daw, budlay mo pangayuan. Kaya nga, ang magpinsar sa bata, lang mo. Kag kung pangayuan mo pa, daway na sa bilin. Pero kung dako ka na, you become generous. May natagon ka. Why? Isa gani, kita, ginikanan ka, ang imo nga ahaw-ahaw mo na, atag pas bata mo. Why? Eh, generous kaya sa bata mo, generous kaya sa iban. That's why generosity is a mark of maturity. And generosity is a mark of gratefulness. Nga may natagon sa Ginoo, tungod kay ang Dios amo naghatag sa imo. Ang mga principle naton, without God, we can do nothing. That's why when God is blessing us, we have to share the blessing that God has given. That is through giving. Amo nang number 1 nga attitude nga ginapaabot sa Biblia sa aton. Number 2, we have to serve the Lord obediently. Anong obediently? Pagka masinulundon sa Diyos. Sili sa Bible sa verse 7, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kita na ala kung bala ang word nga deceive. Pag sila sa Bible, be not deceived. Hindi ka magtalang. Hindi ka magpainto. Munang sa, kung ibasa mo sa iligay no? Ang word nga deceive, kita na ako sa original nga word. It comes from the Greek word planaw. Ang meaning niya, to proceed without sense of proper direction. To liwaton ko ang meaning sa disciple, deceive. To proceed without a sense of proper direction. Go astray, misled, wander aimlessly. Kung sila nga deceive, be not deceived. Do not be going astray. Hindi ka magtalang. No? Hindi ka magpadulong sa isa ka panguna-una nga way sa proper direction. Be not deceived. God is not mocked. Anong word nga mocked? Ang word nga mocked, kung sa aton pa siligay nun, hindi ka magpainto. Ang Diyos hindi tiaw-tiawan. Anong tiaw-tiawan? Ang Diyos hindi pwede nga langu-languhon. Ang Diyos hindi pwede nga lahog-lahogan. Ang word nga mock, ang meaning nga dire, it is to turn up the nose out or treat with contempt. Kung silingon, magsilingon nga, to treat with contempt, nga lang daw, hindi mayo imo kumatsyag, hindi mayo pagtanaw mo. Amo na sila sa Bible, hindi ka magtalang, hindi ka magpainto. Muna po silingon, be not deceived, God is not mocked. Ang Diyos, hindi pwede nga tulukon mo nga daw
ginayamwat mo. Daw wala value para sa imo. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Na kung tulukon mo ang natural law of sowing and reaping, muna na ito ang universal principle. Ginambal Pablo. Niya binatisim, hindi ka magpahinto, hindi ka magtalang. God is not mocked. Ang Diyos hindi pwede nga nangulanguhon mo kung law-lawagan mo. Do not treat God lightly. Mga butsilingon. Nga sa natural law of sowing and reaping, ang mga katabo. Number 1 yung principle. You reap what you sow. Anong reap gani? Ha? Harvest. Kulit, sow. Anong sow gani? Tanom, panggas. Reap, harvest. Sila isang principle sa natural law, universal principle, mo sila natural law of sowing and reaping. Na lang, bisan di ka lang bahay sa kalibutan, lang magpanggas ka, ano, maani ka gid. Correct? Kung maging panggas ka, may aniham ka. Ang sa amato, dito sa amon to nag-aani kami, may napanggas eh. Baliskat, no? Hindi ka sinabi nga nag-aani lang, may panggas. That is beyond that is beyond the natural law of sowing and reaping. Pero hindi legally, amo kinaya katabo. Kung nakakuha ka sa isang property, tapos may bungain mo na nada. Pero ang punto di, natural law of sowing and reaping, you reap what you sow. Or, ibalis ka ron mo, if you sow, ano, you will reap. Hindi niya, ang reap niya, ano yan, i-rape yan. Yung mga sila iba na, ano kita mo, i-rape Hindi, not that. You reap what you sow. That means the outcome is directly related to the input. Kung ano ang imong ipanggas, mo nang imo ano yun. Ikaduha nga prinsipal, abi nagpanggas ka mais. Sa principle number 1, anong anihon mo? Siyempre mais. Kung nagpanggas ka humay man ang imo anihon. Kung nagpanggas ka kamatis, of course, kamatis man ang imo anihon. Kung nagpanggas ka sa katumbal man ang imo anihon. Ang ipanggas ko mga katumbal sa balay, ang nag-aani, pispis. Ginakaon ka lang sa pispis katumbal, no? Mayara kami na tanong ng katumbal bilang violet ang bunga, kung hilaw. Kung maluto, it turn red. Okay, tanaw ko, daw isang mga bilang pula. Kung kalimutan mo na sa mga violet, isa na mabilang ang pula. Galing yung tanaw ko, why sa pispis, ginaputol nila bilang ipot. Ang pungangong bilang, ginaputol nila, hindi mo kita mayo. Ay, ginakahong ko sa pispis. Kaya mga pispis, bulong galinan sa ilang diabetes. Amo na galing yung kinangulan. Kita, makahong ka katumbal. Ang pispis, why nila ginausap? Leblang, natulong mo na yun. Amo na ang pispis, why nagakakahangan. Kaya pagtuka yan, ritso tulon. Amo mo na sa imo kung katumbal, pagtuka mo, tulad na yun para nga hindi na makahangan. Diba? O kuti bulong sa diabetes. Diba? Taas na sugar mo. Amo na. Sila isang Bible, kung magtanong ka sa katumbal na ninyo. Principle number 2. You reap more than you sow. Ang anihon mo, sobra sa gipanggas mo. Correct? Nagpanggas. Pila lang ito ka pasi ang ginatag to sa tubang balay da pala. Taga Dario. Sa may punta pa derda. Sa isang babae niya, pastor, taga ako sang gusto mo, taga ka sang ano na, sa katumbal nga violet, tapos mga red. Hindi pwede yan. Ay, pila mo lang to, ay pila lang kaliso, tanong namon. Tapos, amo na ang resulta ya. Ang isa kaliso, nagpanubo, namunga, namudamo ang mga bunga. That is the principle. You reap more than you sow. Katatlo ka principle. You can sow and not reap. Hindi ka pwede nga makapanggas, nga hindi ka pwede makaamil. Going back to principle number 1 ka naman ka.
Hindi na pwede yung nagpanggas ka, tapos hindi ka naman kaane. Hindi na pwede. That's beyond the natural principle. Diba? Now, i-apply today sa Bible. Sila sa Bible, be not deceived, God is not mocked. Whatsoever man soweth, that shall he also reap. What was the first principle? If you sow, you will reap. Sa verse 8, nagasiling, he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit life everlasting. Ano na ang principle? The law of sowing and reaping, sow to the flesh, you have to reap corruption. Pagpangga sa unod. Ano na yung pagpangga sa unod? Ang imo nga mga ginahimo, nagahimo ikaw para lang sa imo kaugalingon nga unod o kung sa kasalanan. Ano ang imo anihon? Corruption. Pero kung you are going to sow to the Spirit, mga butang na spiritual, among ginapanggas mo, ano anihon? Right everlasting. Amo na kung ibalikon mo na ng principle. Balik na to. Natural principle. Sila sa Bible, kung nagapanggas ka sa unod, anong po sila sa panggas sa unod? Gahimo ka sa mga butang. Ang imo lang ginahimo sa kalimutan para lang sa imo kagalingon. Diba? Anong anihon mo? Siyempre, corruption. Kadulaan. Corrupt means dula. Ang mga butang ginahimo naton para lang sa kalibutan, dili lang sa luta. He that soweth to the Spirit, ang mga butang ginahimo naton para sa Ginoo, Spirit, shall of the Spirit reap corruption, life everlasting. Mutsilingon, mga kauturan, kung may nahimo kang maayo para sa pareho mong katawan, ginabalikan ka sa Diyos. Pero kung ang ginahimo mo, para sa kagalingon mo, huwag kaginsang pagutod. Amo na nga, kung Kristohanon ka, dapat may ta ministry para sa Ginoo. Kaya mo, sila sa Bible, wala only one life. No? Will soon be past. Only what is done for Christ will last. Kaya pamangkot, may nahimo ka sa Ginoo. What are the things that you have done it for the Lord? Ang mga butang lang na nahimo natin sa Ginoo, amo na mga butang which would last forever. Pero ang mga butang na hindi na para sa Ginoo, para lang sa atong galingon, ari lang sa luta. Mga civic work mo ginatawag bala, may mga niyong isang sila nga, o mamuli kita sa mga tao, okay man na, mamuli ka sa mga tao. Inabilang plainly lang maghatag ka, wa isang explanation daw, wa isang mga butang para sa Ginoo. Abi may ginagutong tagaan mo, antes mo tagaan, ang balon mo siya, nay. Abi mo inatag ko na sa imo, temporary rin, makaon mo na, ganyan dahil. Pero abi mo, importante pa sila yung butang, nga dapat mo ang punon, ang kalawasan sa Ginoo, nga dapat mo patulong sa Jesus, imo Savior. Muna sila ni Confucius pala, siya, teach man a fish, and you spoil the man. But you teach him how to fish, and he has to use it in his entire life. Tagaan mong tao isda, subong, kaunon niya, wain to. Wain na to isda. Pero kung tublaan mo sa mga isda, magamit yan. Kung man sa aton. When we do something for the Lord, ang mga tao, it will remain in the hearts of people. Ang mga pala kita, kung nagatudlok sa mga bata like DBS, nagatudlok ito sa mga bata sa DBS, ang pagkaon na, ang sponsor natin ng mga snacks, temporary, kuha na, dalito na. Pero, more than enough, kaya mo nang ato na ilatudlo sa mga kabataan, treasurehan. Muna ilatudloan ng mga bata kung anong treasure mga tutuon. Kaya mga bata yan, treasure ang tutuon, dapat nila, mga rilo, mga kwarta, mga manggadyas kalibutan, they are not the real treasure. That's why mga bata ay natudloan na ito, anong matutuan yung treasure. Ang matutuan yung treasure, kung yung Ginoo, kung ako nila sa Jesus, kaya Savior, kung hindi na sila sila sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten, whosoever believes in it should not perish but have everlasting life. Kung ang mga kabataan nakakilala sa Diyos, kundi may kaluwasan sila. Pero kung pakaunan mga bata, fidingan mo lang, fidingan, anong spiritual insight nga natag mo sa ila? Ay, pagkakaon sa bata, pamuson, buhay na to ang ginatag mo sa ila. Diba? Pero dire,
Ati po naton sila ginatudloan. What is that? That is sowing spiritually. Diba? Amo na nga tawag nga sowing spiritually. Kaya anong kung nag-sow kita spiritually, anong anita? Right, everlasting sa mga bata. That's why, kasi sa Bible, when you serve the Lord, you have to be obedient to the Lord. Obey nga ano? You do what is right. Ano ang sakto kapag sab-og? What is the right kind of sowing? Sow spiritual things. Kaya kung physical na tanan, okay man na. Pangbulong sa gutom. Pero, pag bulong sa gutom, dugay-dugay gutom mo sa Japon. Anong nami? Luwas nga bulong sa gutom, tudluan ng bata, nga ang kaluwasan is more important sa gutom. Diba? Amo na nga kita ga sunod kita sa Dios. Gatuman kita sa Ginoo. Amo na nga kung may mga activities diri sa church, it is one way of serving the Lord. You have to be obedient. Salamat sa Ginoo nga may mga tuturan nga nangin tinumanon sa Dios pagi sa pag-alagad. Kay kabalo ka mo Christian ka, you find your place in the ministry of the Lord. So serve the Lord obediently. Okay? Sige, ari pagay katapusan kay lawad-lawan ako. Dili sa Bible, serve the Lord steadfastly. Okay? Serve the Lord steadfastly. Ano magsiling ka nga steadfast? Endurance. With endurance plus steadfast, gap pinadayonon. Okay? Siling sa Bible, let us not be weary in well-doing. Magsiling nga weary, don't grow weary, don't be discouraged. Manong kong silingon? Really, Pablo, don't be discouraged. Nag-aalagad ka sa Diyos. Ga-sow ka, spiritual seed. Sila ni Pablo, don't be discouraged. Don't be weary in well-doing. When you are doing something for the Lord that is good, maayo na. Mga butang ba lang yan sa Diyos? Tandaan mo na, amo na mga butang ng pinakamaayo. Sila ni Pablo, hindi ka mag-untad sa pag-imo sa maayo. Kaya nga, for in due season, we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Mga kauturan, kung may nahimo ka isa ka bagay para sa Ginoo, kagway gin-recognize ina sa tao, God knows it. Hindi kasi uran nga ma-discourage ka kay why ka gin-acknowledge. Bo, si pastor, why gin-nag-announce sa ako ng kaputan ako ni. Ako gitong gatag, ako gitong hindi, doon sa Ginoo, sila sa Bible, hindi ka mag-untad sa pag-ibang sumayo, kaya nga, for in due season, we shall reap if we faint not. Diba? Don't grow weary. Dira sa barangay, I have been preaching the Word of God. Dira. Until now, why ko sang may nakitaan, nga daw masilikab lang mga tao, bala nga, actual bala, kasi nagkanto din simbahan. No? O kung masiling ka nga, nabalitaan mo nga nagpatagmaw. Diba? Daw, wala, no? Pero sabi mo, why ko ka-discourage? Kaya nga, aman, ang ako nga pangamuyo sa Ginoo, Lord, I am doing this for you. And I just don't, I am not aware kung paano ikaw nag-work sa tagipusod ng tao. Good for me that my ministry there, pagkatapos, nag-appreciate sila, Pastor, thank you God sa pulong sa Ginoo. Pastor, thank you God sa mensahe. Sa si Kapitan, ang nagkarinig, gambal sa namuna. Masiling ko, appreciation lang, wala ko sa nakita nga daw ka visible ba, no? Masiling kang, ka-appreciate lang sila. Pagkatapos, daw yung makita sa simbahan, muna, no? Kita ya,
daw mo ng aton pagpinsan. Pero kabalo ka, ang Bible nagasiling, let us not be weary in well-doing. Why? In due season, we shall reap if we faint not. Dili sa BBS, dili sa church, galagad ka sa mga kabataan, masiling ka, dugay naman ang gahiwat kita ka, gahiwat kita sa mga young people, nga daw ka, diyo tayo sang output, sa resulta. Pamangkot. Sino nagpatigayan sa resulta? Ha? Ano sila ni Pablo? I planted sa 1 Corinthians chapter 1. I planted. Ano ko no? Apollos watered, but God gave the increase. Oh, let the Lord do the increase. Diba? While you are doing the work for the Lord, masiling ka, daway ka resulta. Tudlo kita sa mga bata, tapos tudlo, BBS, ang iba ng mga bata, way man din pabilin sa sunshine. Hiwat ka, youth camp, iba ng mga people, way man nakitaa. Discourage ka? Sabi sa Bible, we should not be weary in well-doing. Why? For in due season, we shall reap if we faint not. Ibligan, pag conference Iloilo, may nagkatato sa akon, Pastor, kilala mo ako, ito din, hindi ko dumdum. Presidente mo ko sa una sa Maranata. Gawali ka pirmi sa chapel hour. Kadumdum ko nag-forward ng batong kay Jesus nga akong Savior. Pagi sa mensahe, ng kinuwali mo. Siniya ko na ko sa Bongos Mindanao, I am now a pastor. Salamat po sa Diyos. Napaagi sa imo pagwali sa una, nang kilala ko si Jesus. Yung inakwal mo sa una, diba? May saman ka pastor sa inigaran, no? Manang iyang bansa akon, may siya ko nung akon, ako ko nung spiritual father because through the ministry that I had, he was able to know the Lord and now he is a pastor. Pastor Emilio Bignaw lang, ano rin sa una working student rin, from Maranata. Amo na mga autor. Gatublo ang Ginoo nga ang it is the Lord nga siya yung naghahatag sa increase, hindi ya kita. Anong imuon mo? Do what is good. Share the word of God. And God will just do the increase. Nakuha nyo? Muna, encouragement lang sa ato na. Kaya nga, sino yung kalibutan, kaya ang burata lang niya. Sige lang, pangani ka lang. Principle to, blakay na, naman nyo. Ano ang principle number 1 to? Kung nagapanggas ka, may anihon. Di kung nagahimo ka sa bulaton sa Diyos, do you think ko ay kaanihon? Ha? Pero hindi pa subong. Amo na ikaduha ka principle kung nagapanggas ka subong, saan mo pamaani? After several days, several years. Nagani magtanong ka ganit sa lansones. Pila pa katuig maani ka? Kalabanan, pulot pa katuig mag-ani. Natanle sabi kung imarkot mo, kaya mga 2 to 5 years na makaani. Dito sa among lugar, may lansones na ito mga nagapamunga na. Sino nagtanong? Pila na katuig tanong to? Lawig na eh. So, kung may gintanong, may ano yung gagawin. Correct? Kung nagahimo ka sa mga butang para sa Ginoo, wala ka lang kabalo, God secretly will reveal that to you someday. But the most important thing, be faithful. You have to serve the Lord steadfastly. Why? Because it is you who will be benefited by what you have done for the Lord. Pero kung ay kagin may napanggas, kaya namin pa buton mo. Wala, gid eh. That's why siling sa Bible, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household. Okay, conclusion ako. Siling sa Bible, right attitude in serving the Lord, reminder, serve the Lord generously, serve the Lord obediently, and serve the Lord steadfastly. Let's pray. May naman nga nangit nun, salamat gid sa imo, kay ikaw nag-remind sa amo nangungod sa mga butang.
Nga dapat namon ihuptan sa among pusoon the right attitude in serving you. We know, Lord, that kami ang nabasihan namon ang outward appearance, but we know that you see what is inside of us. You are basing us according to our inward parts, to our hearts. Gani Ginoo, tuloy kami na makangkon sa nang pusoon nga din sa imo. Medisinin ni mga Kristohanon, mga kauturan. Nga hindi kami magka-discourage kung may nahimo kami ng mga butang nga maayo para sa imo. Kung may nahimo kami ng mga butang nga maayo para sa among mga kabataan, para sa among panimalay, para sa mga iglesia, pag ilang mga butang Ginoo ay hindi pa naman maani subong, but someday, maani namon ang among impanggas. Kaya that is the principle that is stated in your word. Bidisyonin yung mga kauturan. Kaya nga among prayer in Jesus' name. Amen.